Alam mo kapatid, merong relihiyon na paraan ng Diyos para tayo maligtas. Ang tagapagligtas natin si Kristo. Kaya lang yung Kristo na tagapagligtas, nagtuturo siya ng relihiyon. At yung relihiyon na itinuturo niya, nandun sa loob ng iglesia na kanya ring itinuro. Nagturo kasi si Kristo ng iglesia. 2 Korinto, kapatid na Daniel. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ayan, merong iglesia sa Biblia, ang tawag iglesia ng Diyos. Church of God. Yun ang pinangaral ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Ang pangalan niya, iglesia ng Diyos. Nababasa sa Tagalog, sa English, sa Portuguese, sa Spanish, sa lahat ng Biblia. Ang ibig ko sabihin, kahit saan mong Biblia basahin, iglesia ng Diyos ang tawag doon. Yun ang pangalan ng iglesia sa Biblia, Church of God. In the Church of God, nagturo si Kristo ng dalisay na relihiyon. Ang relihiyon, pagsamba, paglilingkod, pagsunod, paglilingkod sa Diyos. Yung relihiyon, kailangan yon ipinapractice. Yung dalisay na relihiyon. It must be a way of life. It must be practiced. Kaya, ang tanong mo, meron bang relihiyong makakapagligtas? Aba, merong relihiyon na makapagtuturo sa tao ng kaligtasan. At yun yung nasa Biblia. Yung sinasabi ng iba, hindi ka mahalaga relihiyon. Ang mahalaga ay karelasyon. That is complete stupidity. Para sabihin mong ang relihiyon irrelevant sa salvation, you are against Christ. Kalaban ka ni Kristo. Kasi si Kristo nagturo ng relihiyon eh. Basahin natin ang Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Meron bang dalisay na relihiyon ayon sa Biblia? Sabi ni Santiago, ang mga apostol kasi nagsulat sa Biblia. Bakit ba sila nagsulat? 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni Numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya pala nagsulat ang mga apostol, inutusan sila ng Diyos. Isinulat ng isa sa mga alagad ni Kristo ang salitang relihiyon. Sabi niya, ang dalisay na relihiyon, walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis kanyang sarili sa sanglibutan. Kaya merong dalisay na relihiyon na ang kahulugan ay charity and holiness. Ang gagawin mo, magkaroon ka ng charity and holiness, kawang gawa sa mga kapuspalad gaya ng mga ulila at babaeng bao, at holiness, pag-iingatan mo ang iyong sarili na walang dungis sa mga dungis na nasa sanlibutan. Yan ang essence ng tunay na relihiyon. Itinuro yan ni Kristo sa loob ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Meron bang kinalaman yan sa kaligtasan? Meron po. Kasi kung di ka matututo ng tunay na paglilingkod sa Diyos, sa tunay na relihiyon, sa iglesyang nasa Biblia, hindi ka rin maliligtas. Pag hindi ka susunod, hindi ka maliligtas. 15:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Yun, yung aral ng ebanghelyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Maliban na. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayon, para ikaw ay maligtas, susundin mo yung aral ng ebanghelyong itinuturo sa iglesia. Kasama dun yung tamang relihiyon na dalisay at walang dungis. Lahat ng aral susundin mo para ka maligtas. Ang tagapagligtas si Kristo. Pero para kanya iligtas, susunod ka sa aral. Bahagi ng aral yung relihiyon.
Ayan ang dapat mong maintindihan, kapatid. Parang ganito, no? Alam mo, ang paggawa ng adobo, kailangan ng suka. Pero hindi ka pwedeng gumawa ng adobo na puro suka. Kaya adobo, may suka. Halimbawa, adobong manok, may suka. Adobong baboy, may suka. Adobong sitaw. Pati sitaw, inaadobo sa Bisaya eh. At saka sa Tagalog eh. May suka pa rin yun, kaya nga adobong sitaw eh. Alisin mo ang suka, hindi adobo. Ano ibig ko sabihin? Ang kaligtasan, maraming sangkap. Kabanalan, kawanggawa, pagsunod sa utos, maraming sangkap. Alisin mo yung relihiyon, hindi ka maliligtas. Bakit? Parang inaadobo, inalis mo yung suka, walang adobo. Ganon. Kailangan kumpleto ang pagsunod. Basahin natin ang 2 ng Santiago, versikulo 11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. May sabing huwag kang mangangalo niya, hindi na nagsabi huwag kang papatay. Eh hindi ka nga nangangalo niya, pumapatay ka naman, swail ka rin. Ang nagsabi ng relihiyon, yun din ang nagsabi na sumunod ka sa kanya. Eh pagka sumusunod ka, ayaw mo naman ng relihiyon, ay hindi pwede. Kailangan sundin mo siyang buo. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid, at sana po naintindihan.